And that is it for our entry number 1. So yun o, bali meron ditong event ngayon. Biyernes, August 16 ng hapon. Linggo ng Kabataan. So ito yung magiging natin, future sa Davao. Ito mga bagets, mga ski federations. So yun yung mga magiging future leaders natin dito sa ating Pinalanggang Davao. So it's a Davaoin youth, disiplinado. Ang ginagawa tong naman dito, stage para sa konsyerto mamaya, na hindi ko pa alam, hindi pa natin alam kung sino ang mga panauhin mamaya. Pero basta may konsyerto mamaya, no? Tapos bukas Sabado 17 August. So indak-indak sa Kadayawan or street dancing. Tapos yan lang, ikot-ikot pa tayo dito, ikot-ikot lang ha. So anong meron dito? Baga papakita ko lang sa inyo yung crowd. Davao icon, no? Agila. So yun yung ganap dito, no? Davaoin youth, disiplinado. Linggo ng Kabataan. Diba? Yan lang yung namin, simple stage. Pero ang dami ng mga ganap dyan, no? Ang dami ng mga ginawang off-taking. Ang dami ng mga talumpati, speech na ginawa sa entablado na yan. Tapos dati, wala naman yan dati. Itong tulda na yan, giant tent. Kaya naalala ko dati kapag may mga pakonserto dito, like mga Bamboo, Six Cycle Mind, o ano pa yung mga early 2000 na mga banda, no? Kasi yun talaga yung time na medyo nagsimula na tayo sumasama sa mga tawag na ito, yung mga event, no? Nakiki-participate na ho tayo sa mga crowds. Siyempre pag nung sa 90s pa, hindi ka na pwedeng papayagan ng mga magulang mo, gawa ng maliit ka lang, maaari kang madagan ng mga matatanda, mga adult. So early 2000, so may mga ginaganap po dito ng mga mga event yun nga, pa-konsyerto sponsored by Tanduay. Tapos itong wala pa tong tulda na to, wala pa tong giant tent. Kapag ka naulan, siyempre basa. Siguro bago lang to nauso, no? Kasi kung nauso lang to earlier ago, so siguro nung mga time na yon ay mayroon ng tulda. Na-share ko lang. Kasi yan nga, itong itong area na to, Rizal Park. Ito talaga yung madalas na pinagdadaosan ng mga event, mga small events. So syempre dito tambayan, pahingahan, magkakatabi lang mga park dito. Quezon Park, sa unahan ito Candelaria Park, tama ba? O Candelaria Park, tapos ito Rizal Park sa tatlo, tapos sa likod itong Sangguniang
panglungsod, Quezon Osmeña Park. Tapos sa likod pa nun, sa may Rotonda na sa may Colasas Barbecue ay Rizal, Andres Bonifacio Park. So ibig sabihin dito sa pinaka San Pedro Square pa lang meron na tayong 5 na parke, no? Open parks. So it's 39th Kadayawan ha, sa mga hindi nakakaalam, ibig sabihin yung Kadayawan, it's siya, native, no? Dabawen yung words Kadayawan, or from the word Dayaw, means good, good harvest, no? Prosperous or good, prosperity, good harvest. Yeah, Kadayawan. So yun lang, no? Bali ito yung ganap dito. May pa-event doon sa may Rizal Park, mga kabataan, mga Dabawin Youth Disiplinado, Linggo ng Kabataan. Tapos dito naman sa Quezon Park ay mga tao dito na papapicture, may face painting sa halagang 10 piso. Tapos may mga nag-aabang na mga maniniyot, Letratista Kodakir. Tapos dito naman sa kabila sa ating San Pedro Street ay nagsiset up lang sila ng stage para sa gagawing konsyerto mamaya. So yun lang, ulitin ho natin, it's 39th Kadayawan Festival, King of Festivals, together in harmony and one vibrant community. So tingnan natin yung history ni Kadayawan Festival, kung kailan siya nagsimula at sino ang may pasimuno. So in 1970, Mayor Elias B. Lopez encouraged all the Davao tribes to showcase their Thanksgiving rituals. And in 1986, the Davao City government focused on uniting the people in the turbulent times of martial law. At this time, the festival was called Apo Duwaling. Okay, so bago siya naging Kadayawan, Apo Duwaling pa pala siya. This name was created as the combination of the three natural wonders, Apo, Durian, and Waling-Waling. Okay, so Mount Apo, meron pa tayong dito? Symbol ni Mount Apo, parang wala, no? So ito palang Durian, Duwaling, Waling-Waling. Yan, kita nyo yan, Durian. Tapos yung banda na yan, Waling-Waling. Tapos Duwaling, Durian, Waling-Waling. Duwaling lang. Apo, Duwaling. So Apo means Mount Apo. So hindi nakasama ang eagle that time. Okay, Apo Duwaling. In 1988, the festival was officially named Kadayawan Festival by then Mayor and now Philippine President Rodrigo Duterte. So ano to, no? Bali hindi pa siya latest update na binasa natin. So yun lang, no? Maraming thank you sa mga nanonood dyan. So Davao City, hindi lang siya, siguro ginawa na siyang Kadayawan. Hindi na siya Apo Duwaling kasi hindi lang Mount Apo, hindi lang Waling-Waling and Durian yung nagiging icon or representation ng Davao City, kundi kasama na rin ang mga Duterte, no? So yun, para sasama ko ng isang representation. Pag sinabing Davao City, agad-agad ang maiisip ko natin ay Duterte, Durian, Waling-Waling. Medyo nakalimutan na yung Waling-Waling, no? Pero sige, huwag natin kalimutan yan dito. Sama pa rin natin sa vlog natin yan. Waling-Waling, Durian, Mount Apo, Davao Eagle, Tablia or Chocolate, no? Kasama na yan. Underground cabling system, sama na natin yan kasi yan pa lang ang yan, isa rin talaga yan sa dumagdag sa kasikatan ni Davao City, yung napakagandang kalye ng San Pedro Street and sa Emerico Street, dahil nga sa wala siyang overhead wires. And Duterte syempre, no? Kaya nga siya tinawag na Duterte Country. So thank you for watching. Yan lang, ganap dito August 16.